Nag-live ng pamamaril sa loob ng Ateneo. Kaugnay ba ito sa violent games? Magandang araw mga idol at mga ka-update! Kahapon ay sinabi ko na abangan ang part 5 at ito na ngayon. Bago pa natin ipagpatuloy ang ating talakayan ay binabati ko po kayo ng isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao at syempre pa sa lahat ng mga kababayan at mga kapatid natin na nasa ibang bansa. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Ito na naman po ang inyong lingkod, Linda TVPH sa ating channel na Philippine Updates. Kung matatandaan natin, nag-viral ang nangyayari sa Ateneo de Zamboanga. Isang grade 8 student nag-live ng isang krimen, isang trahedyang ikinagugulat ng buong bansa. Kaugnay ba ito sa violent games? Pero bago pa natin ipagpatuloy na naman ang ating talakayan, pakinggan po natin ang isang pahayag ng isang eksperto na si Eric Kento. Video, pasok! Ang sabi ng matatandang gamer, bakit kami noon? Violent games din naman ang nilalaro namin, pero hindi naman kami naman sa school. Magandang tanong, pero may mga iba pang perspektibo na kailangan nating makita. Alam nyo ba, hindi sinasabi ng science na kapag naglaro ka ng violent video game, magiging criminal ka agad. At hindi rin scientific na isisi ang mass violence sa video games lamang. Marami kasing factors ang involved. Pero hindi rin ibig sabihin na wala itong anumang epekto. May mga pag-aaral na nagpapakita ang maaari itong magkaroon ng maliit na epekto sa aggressive thoughts o pagiging manhid sa karahasan. Pero pagdating sa seryosong real-world violence, mixed ang ebidensya. Ang mas mahalagang tanong ay hindi masama ba ang video games. Ang tanong ay, anong klaseng digital world ang kinalalakihan ng bata noon at ngayon? Noon, madalas laro lang. Ngayon, may social media, live streams, voice chat, anonymous strangers, online bullying, recommendation algorithms at mga komunidad na pwedeng magpalakas ng galit at pot. Idagdag mo pa ang kakulangan sa gabay ng magulang, mahinang boundaries, sobrang online independence at halos walang nagbabantay sa digital life ng bata. Noong araw, maraming batang gamer din. Pero madalas may nanay o tatay na sisigaw, "Oy, tama na yung kalalaro ninyo." Hindi perpekto ang parenting noon. Pero para sa maraming pamilya, may limitasyon, may curfew, may taong nagsasabing tama na yan. Ngayon, may mga batang pwedeng maglaro, makipag-chat sa hindi kilala, manood ng kahit anong content at manatiling online hanggang madaling araw nang halos walang nakakapansin. Kaya ang laro, bihirang maging sanhing mag-isa ng karahasan. Pero kapag nagsama-sama ang violent content, toxic online environment, bullying, loneliness, kawalan ng gabay at unhealthy digital freedom, doon nagiging mapanganib ang kombinasyon. Ngayon napakinggan na po natin ang pahayag ni Sir Eric Kento. Ngayon naman ay mayroon po tayong kunting pag-aaral. Pakinggan po nating mabuti mga idol. Ano ba talaga ang epekto ng mga violent games sa ating mga anak? Una, desensitize. Sanay na sa mga karahasan. Akala nila normal lang. Pangalawa, aggression. Madaling magalit. Madaling sumabog. At pangatlo, pagkopya. Ito po ay ginagaya nila yung nakikita nila sa laro at sa online. Kaya ngayon, isinusulong na ni Senator Robin Padilla ang mas mahigpit na regulasyon para protektahan ang mga kabataan sa social media. Kung matatandaan natin sa ating mga nakaraang talakayan, ay yan po talaga ang gusto ni Senator Robin Padilla. Dahil ang mga bata ay dapat nasa pag-aaral, hindi sa ganitong klaseng mga pangyayari, mga idol, mga kababayan at mga kapatid ko. At hindi lang yan. Gaya ng sinabi ko kahapon na minsan ang pagmamahal natin sa ating mga anak ay siyang nagdudulot na rin ng masama para
sa ating mga anak. Bakit ko nasabi yan? Opinyon ko lang po bilang isang 57 years old na magulang, na lula na din at isang mamamayang Pilipino, ay naobserbahan ko din na mismo tayong mga magulang ay una po na-impluensyahan po sa social media. Kaya minsan, isa din yan sa nagiging dahilan kung bakit ang isang magulang na na-impluensyahan na din sa social media ay hindi na natin nagabayan ng husto ang ating mga kabataan. Na dapat mga idol, mga kababayan at mga kapatid ko ay hindi lang po natin basta na lang iasa sa gobyerno, sa mga batas ng gobyerno para sa ating mga kabataan. Dahil hindi din po obligasyon lang ng gobyerno para pangalagaan ang ating mga kabataan, kundi number 1 na obligasyon ay ang paggabay sa isang magulang, lalo na ngayon na nakataya po ang kinabukasan ng ating mga anak at nakikita na po ang dahilan kung bakit nagawa ng mga kabataan na nasa murang edad pa lamang ang gumawa ng napaka hindi naaya-ayang krimen. Aminin man nating mga magulang o sa hindi, isa din tayo sa dahilan kung bakit nakagawa ang mga kabataan ng ganyan. Dahil napabayaan na po natin ang ating mga anak sa sobrang paggamit sa social media. Kaya sa susunod nating mga talakayan ay tatalakayin ko din kung bakit nagkaganyan ang ating mga kabataan. Tatalakayin ko din kung sino ba talaga ang pinaka na-impluensyahan sa social media. Na hindi lang po kabataan ang na-impluensya, nalulong sa online games, pati na po ang mga matatanda. Pero kayo, mga idol at mga magulang, ano sa tingin ninyo ang solusyon dito? Comment niyong opinion ninyo sa baba. Babasahin po natin lahat yan. Dahil dito tayo mag-usap-usap kung ano po ang inyong mga opinion at mga reaksyon ay pagsama-samahin natin at nang makatulong din sa iba pang mga kababayan natin, mga magulang na nanonood, na mayroon din silang makukuhang mga ideya para paano gabayan ang ating mga anak. Abangan po ang ating part 6 na si Senator Robin Padilla ay talagang isinusulong niya ang solusyon sa ganitong mga pangyayari. Ipinapatawag na po niya ang Meta at saka mayroon din siyang batas na dapat isusulong para sa pagban ng mga online games. Kita-kita po tayo sa part 6, mga idol, mga kababayan at mga kapatid ko. Ito po ang inyong lingkod, Linda TVPH ng ating channel, Philippine Updates. At huwag kalimutan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating munting channel, pindutin nyo na po ang ating subscribe button at syempre pa ang notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong balita, reaksyon at opinion. At huwag din kalimutan, mag-ingat po tayong lahat.